Magandang araw mga kaibigan. Update lang po tayo para sa fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron na naman tayong naipon na 90,000 pesos sa ating GCash, no? Hopefully mamayang hapon or bukas madadagdagan pa ito, maging sobra 100,000 pesos at ipapadala natin ulit sa Brave Marines. Total na po nating napadala is 736,000 pesos at salamat sa mga voluntaryong nagpapadala. Ang GCash number natin, take note nyo na lang, hindi ko nadala yung papel ko, 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo city address Cagayan de Oro City. Ang kanyang street is Barangay Patag. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na makakagawa na tayo ng bahay galing sa basura. Ano ba naman to? Noong una sabi niya, basura, gagawin nating kuryente. Ngayon, basura gawing bahay. O ito medyo mahina lang ang signal sa aking location. Baka paputol-putol ang video. Kunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung kunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung ano ang naisip ng Pangulo? kunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung Yung una, mas okay pa yon. Yung basura gawing kuryente, mas okay yon. Kasi nga ginagawa naman sa ibang bansa. At actually, gagawin na sa Davao I think ang Japanese International Cooperation Agency makipag-partner sa Davao City government. Magpapatayo sila ng incinerator o yung facility. Susunugin yung mga basura, i-convert niyan into electricity. Sa ibang mga bansa, marami ng ganyan. Ang mga matagumpay na bansa, ang alam ko is Japan, China, Sweden, Singapore, I think Germany ata yung isa, US, meron ng ganyan. So, mas okay pa yun, gawing kuryente yung basura. Kailan ko minsan mayroon lang environmental concern, baka mamaya kung hindi maganda yung pagka-set up, mag-cause environmental hazard. Yun lang kaya may mga nagrereklamo. Ito naman gawing bahay. Excuse me, parang yung sinabi niya nung una na iipunin natin ang tubig baha para pang irigasyon. Na misunderstood, ginawang katatawanan ng mga tao pag baha, sinasalok sa drum para daw katatanim lang natin, nag-ani na. Wala na itong ating presidente, ginawa na siyang katatawanan. Baka mamaya gawin siyang i-drawing ang mga iba't ibang personalidad sa politika ngayon, ginawang yung mga caricature nila. Example, si Congressman Sindanya, yung kanyang yung kanyang ngiwi napunta na dito sa noo. Sino pa? Si General Torre, ginagawa ng caricature. Si Rapi Tulfo,
sino pa, Congresswoman De Lima, si Senator Pangilinan. Baka mamaya isunod nilang gawan ng caricature si Pangulong Marcos, nakakatawa. Basura gawing bahay. But anyway, speaking of basura, dapat it's all about itong para masolusyonan ang problema sa basura. Tingin ko na ang makakasolusyon nito nasa local government kasi devolved naman yung function ng LGUs. Kung magaling ang mayor, hindi ka masyadong magkakaroon ng problema sa basura. Example, Baguio City, Davao City, and I believe may mga iba pang LGUs na marurunong, hindi sila masyadong nagkakaproblema sa basura. Kasi disiplina lang yan eh. Excuse me. Kung ang taong bayan kulang sa disiplina, problema sa basura. Paano magkaroon ng disiplina ang taong bayan? Na nasa yun, disiplina ang kailangan at political will. Nagawa yan eh, kitang-kita ko sa Baguio City. Kasi palagi akong magbakasyon sa Baguio. Dahil sa magandang leadership ni Mayor Magalong, napakalinis ang Baguio, napaka-organize ang pagkolekta ng basura, ang mga tao, talagang sinisegregate ang basura. The same thing with Davao City, ganyan din. Itong mga recent na pagbaha, wala kang makitang mga waterway sa Davao na lumulutang mga basura kasi nga disiplinado sila. Ang problema, it's all about leadership. Kung ang Pangulo natin, yan anong gagawin natin? Gaganon, kukudkud sa ulo. Kaya ganyan ang nangyayari. Problema sa baha, problema sa basura, problema sa corruption. Lahat na lang, problema. Kaya nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung naniwala lang sana tayo kay Tatay Digong noon, nung winarningan tayo na mahinang leader yan, hindi tayo nagkakaganito. But wala na, hindi na natin maibabalik ang panahon. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Diri sa balay ni Auntie Merlina Amora nga sakop sa Barangay San Miguel, Sitium Oswagon, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan og gero. Mo ni siya ang usa ka balo. Mo na ni ang itsura sa iyang atop, gipang isklastipan lang tungod kay mga dagko na manggudog buslot. So nangaputol na gani ang iba niya kayero. Ug mo na niyang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8 ay atop karon ni karon na kaatop na gyud si Auntie sa iyang balay kay gitabangan siya siyang masamong, so nindot na gyud ang iyang atop. Salamat sa sina
nakaatop ko kay itabangan ko sa akong masamon. Salamat sa naghatag, salamat sa grasya. Salamat sa Ginoo. Salamat sa dako. Sa grasya sa Ginoo. Oo, so ante napa kay bana wala na. Wa na gyud. Pila na ka tuig ante sa imong pagkabalo? Pila yan si Pila ang tuig ante? 14. 14 na ka tuig. 14 na katuig pagkabalo na ako. So ikaw ra gid ante diri sa imong kwan. Pila ka buki mong anak ante? Upat, Upat. isa ra ang wa maminyo na narabaho na. Ay, so ikaw ra karon sa imong balay. Ako ra isa. Salamat kay ante. Salamat sa